Maglinis na tayo ng cylinder head na papalitan ng gasket. Naubos ng ating WD-40. Ito ay nag-stack up na, bubuhayin natin para dagdag pa rin sa hindi na pinagtiyaga ang buhayin ng huling gumawa. Sadyang nabara na siya after na magawa. Pero dapat ito ay buhay para dagdag pa rin sa benefit ng cooling system. Dapat ito ay buhay. Ito buhay na. Ito isa dapat yan tagos para makapasok ang tubig sa loob, makapag-circulate siya yan sa loob ng cylinder head. Nabarahan na kaya nabawasan ang benepisyo ng cooling system. Ubus na yung ating WD-40. Kaya manaig lang tayo. Bibili pa tayo. Uli. Ayan. Ito buhay na tuloy. Papasukin ito ng kulan. Dapat kasi ito mabuhay. So naubos ng ating WD-40. Yan. Ubos na. Palambutin na yung mga nakapaharang. Kaya nabawasan ang benepisyo ng cooling system kasi dito nagbara na, dalawa na lang yung butas na nagsisirculate ang
coolant. Dapat yan 4 kada isang piston. Mayroong butas na dapat nagsisirculate ang coolant. Ito okay. Itong dalawa, yung dalawa lang ang problema. Ay, meron masaid. Yun, meron pa. Yun, meron pa. Yun, meron pa. Tsaga lang pala para magkaroon. Ito. Okay na ito. Ayan. Nabuhay na. Ito rin, buhay na. Kasi every piston niya meron yung water jacket na papasukan ng coolant para dagdag benepisyo sa pampalamig ng makina. Yan, buhay na oh. Binuhay na natin ulit. Pero dati yan hindi yan nagpapangsyon. Dati dalawang water jacket lang ang gumagana dyan. Ito lang 1 at saka 3, 4 ang merong gumagana ng normal. Itong 2 and 3 hindi na normal ang function ng water jacket ng kada piston sa cylinder head. So yung butas ng kanyang head bolt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ang tayo umpisa ng bilang 1, 2, 3, 4. Ito pala hindi ko saan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Ito pala ay guide. Dalawang niya na guide. Linis na. Linisin naman natin. Para mahilis na. Kailangan malinis na. Wala talaga masaya dito. Tapon na to, tapon na.
tayo dahil naubos na yung ating WD-40, kaya mananaig tayo. May laman pa to eh, naarog pa eh, naubos lang yung kanyang air pressure, yung kanyang oxygen. Manaig tayo kasi pampalambot siya ng mga kalawang at carbon. Yung mga carbon yung dapat na masahig. Kaya dapat sinukatan natin ng nivel na pang hilis ay hindi magkakaroon ng discrepancy. Papalitan na rin itong port of entry ng cooling system dahil dito magkaroon ng panibagong issue. Maganda mapalitan na rin ito. Ito naman kitang kita na sa itsura niya na wala eh. Yeah. Palitan na rin natin ito. Ito. Kita naman eh. Wala talaga siya. Yan. Baka dito na mag-umpisa ang problema. Kaya kung wala pang pampalit, pwede pa rin ito. Lagi lang madala nagpalit ito. Magkakaroon ng issue. Magkakaroon ng problema. Dahil nasa labas naman ito eh. Ang katulong gasket na nasa loob. Nabigatong biyakin ng makina.
Lagyan natin yung tuloy para hindi na dagdag sa mawawala. Ito na misplace to. Oras pa ng paghahanap. Hindi katulad ng nandito na sa salpak. Tanggalin lang siya. Maghilis na tayo kahit hindi pa na tanggal yung balbula, kasi kung wala namang singaw ang balbula, hindi natin kakalibutin. 1 2 3 4. Nagalaw na nga ito kasi may marking na ang balbula. 1 2 3. O yung 4 wala nang marking kasi hindi na nilalagyan niya. Nilalagyan ng 1 to 3. Kaya ito nabiyak na rin bago dumating sa ganitong punto. Ngayon magkuha na tayo, maghilis na. Itong sabi mo lagari pantay na pantay ito. Ito pwede panghilis. Okay, hilisin na natin para malaman kung kailangan ipamasin siya. Kailangan yan may masisilip ka. Pag wala ka nasilip, hindi ka nagilitiwin. Pag may nasilip ka, ipapamasinsyap mo yan. Pero pag konti lang, kaya yung manong masinsyap yan, di halang katapat. Pero ito, original pa yung kanyang cylinder head eh. Tingin ko wala pang tama, wala pang bingkong headloom. Ang panukot yan yung likod ng tarima nagari sa bakal. Pero pag yan ay walang balbula, yung lagari sa bakal lalagyan nyo ng papel na intermediate. Kailangan paghila nyo sasama yun. Pag naiwan, ibig sabihin may siwang.
matanggal ang bulbula. At hindi pa natin natitis kung may singaw o wala, kung kailangan i-grind. Kaya dito muna tayo sa simpleng hilis. Wala tayo nakikita ang siwang. May siwang sa mga butas, pero dun sa kanyang mukha wala tayo nakikita ang siwang. Ganyan lang. Kailangan wala kang makita ang siwang. Kung nakita ka, yung sila may diferensya. Ito sa kanyang mukha, sa headpiece, yung sinasalpak sa black. Kaya wala kang makita ang siwang. Okay, ito lang sa dulo. Sa dulo. Oops. Wala rin. Doon sa kabilang dulo. Kapag may siwang yan, ay, hindi pwede. Kailangan ay pa-replace yan. Pero pag wala, aba, parang dito ay mayroong siwang ay wala. Anino lang pala yun. Okay. Itong paikot, nahilis na natin. Pero pagkatanggal ang balbula, pag may singaw, hihilisin ulit natin yan ng yung nibil. Lalagyan natin ng papel sa ilalim. Mag-test na tayo kung may singaw ang balbula o wala. Nalagyan natin ng brake fluid para malaman kung may singaw o wala. Kahit alin dyan sa dalawang lagyan, intake man o exhaust, pwede yan. Hindi nang pasok niyan sa balbula. Diyan natin yan malalaman kung may singaw ang balbula para ma-grind. Pag wala, very good. Itatagilid natin para lagyan lahat yung buong balbula. Tapos namaya bisitahin natin kung mayroong leak. Kasi pag nagbasa yung kanyang balbula, ibig sabihin may leak. Ay, wala akong nakita mukhang walang leak very good yan. Pag walang leak, hindi na magbabaklas ng balbula. Wala naman akong nakitang bingkog sa kanyang headpiece. Di madali-dali, mabilis-bilis ang paggawa. Hindi na tayo
mag-grind ng balbula para gumanda ang lapat sa valve seat. Mamaya tagal natin kaunti, mga 15 minutes. Silipin na natin kung may tumagas sa kanyang balbula. Uy, very good, walang tumagas sa makatuwid. Hindi na ito tatanggalin dahil wala naman tagas, kaya minus na ang trabaho. Inihanda ko na rin yung bubble spring compressor ko kung kailangan baklasin ang balbula, hindi na kailangan, kaya ito walang gagawin, tambay tambay lang siya.